Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid na pa. Ang nararamdaman ko na ang kaaway ay umaakaki. Hindi ako nag-aalala eh. Dahil alam ko hindi sa komportable mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pagod ang kaaway sa mga puro na anak ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Dakila ang Panginoon. Dakila ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Maghahawi ang kalooban ng Diyos. Dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen. Dahil sa totoo lang mga kapatid, noon pa nagtagumpay ang Panginoon. Hallelujah. Alam na natin ang mangyayari sa dulo mga kapatid. Tagumpay mga kapatid. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ayaw man ang gawin ng kaaway mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay magwawagi mga kapatid. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At kung tayo inasa Panginoon, amen, tayo ay magtatagumpay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Ngayong araw na ito, ay excited ako magturo, mga kapatid, ng bihirang maituro. Amen. At ang Diyos nawang siyang patuloy na magbigay ng kaunawaan sa lahat ng nangyayari sa buhay ng mga tao. Kaya pakinggan nating maigi. Amen. At magkaroon tayo ng pusong bukas sa kalooban ng Diyos. Praise God, sapagkat meron tayong makukuha sa umagang ito na magbibigay ng lakas ng loob na magpatuloy sa Panginoong Diyos. In the book of Ruth, chapter number 1, actually buong aklat sana kaya na maubos yung oras natin. In the book of Ruth, chapter 1, 4 na chapter lang ito mga kapatid. Pero dito na lang tayo sa chapter 1 to save time. Okay. Sa aklat ni Ruth. Basahin natin verse 1 to 8. Buo sana, kaya lang mahaba. And then verse 10 to 12. And then verse 14 to 18. Okay, ganito ang pagkabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. July 13, 2025. Now it came to pass in the days when the judges ruled. Noong nagsimula ng paghukom ng mga tao, paglilid sa bayan ng Israel, that there was a famine in the land. Kapag tao na talaga ang namumuno, may problema na mga kapatid. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab. So mula sa bayan ng Israel, lumabas itong isang pamilya. Dahil meron ng kagutuman, pumunta sila sa lugar ng Moab. He and his wife and his 2 sons. So isang pamilya sila, umalis sa bayan ng Israel, pumunta sa Moab, mga kapatid. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion.
Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and remained there. So from Israel, tumira sila sa Moab. Then Elimelech, Naomi's husband, died. So itong pamilya, mga kapatid, mag-asawa, 2 anak. Pagdating sa Moab, mga kapatid, dumating yung panahon, namatay si Elimelech, yung asawa ni Naomi. And she was left and her 2 sons. So natira na lang si Naomi at saka yung 2 niyang anak. Now they took wives of the women of Moab. So yung 2 anak nila ni Naomi, mga kapatid, ay nag-asawa ng taga-Moab. Dahil doon sila nakatira, doon na sila nakakuha ng asawa nila, mga kapatid. And the name of the one was Orpah, and the name of the other, Ruth. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died. Tinan niyo yung buhay ni Naomi, mga kapatid. Namatay na yung asawa niya, and then sumunod, namatay yung 2 anak niya. Siya na lang ang natitira na dayuhan sa lugar na yun, mga kapatid. So the woman survived her 2 sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Therefore she went out from the place where she was. And her 2 daughters-in-law, yung napangasawa ng anak niya, 3 na lang silang natitira, puro babae. Si Orpah, yung asawa ng anak niya, si Ruth, yung asawa ng anak niya, at si Naomi, mga kapatid. And her 2 daughters-in-law with her, and they went out on the way to return to the land of Judah. And Naomi said to her daughters-in-law, dahil wala na yung anak niya, wala na yung asawa niya, sabi niya doon sa mga asawa ng anak niya na 2 na taga-Moab, go, return each to her mother's house, and the Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. Verse 10. And they said to her, surely we will return with you to your people. Sabi ni Naomi, ganito para maintindihan ninyo, hindi naman ako taga dito sa Moab, uwi na kayo sa bahay ninyo, at babalik na ako doon sa bahay namin. Balik na ako, sabi ni Naomi. Pero sabi nung 2 anak niya, hindi. Sabi niya, magkakasama tayo. But Naomi said, turn back, my daughters. Why will you go with me? Are there still sons in my womb? Ba't ba kayo sasama sa akin? Meron pa bang mga anak na lalaki dito sa tiyan ko? Sabi niya, para siguro mapangasawa nila. That they may be your husbands. Turn back, my daughters. Go, for I am too old to have a husband. And if I should say I have hope, if I should have a husband tonight, and should also bear sons, wala din, sabi niya. Kahit makapag-asawa ako, sabi niya, wala din. Hindi niyo rin mapapangasawa yung magiging anak ko, kaya uwi na lang kayo. Okay, dahil hindi naman nila kamag-anak si Naomi. Ang asawa ni Elia, yung anak ni Naomi, inamatay na, mga kapatid. Sabi ni Naomi, balik na lang kayo sa mga kapamilya ninyo. Balik na lang kayo sa mga kadugo ninyo. Balik na lang kayo sa kapananampalataya ninyo dahil ako babalik na ako sa dati kong pinagmulan. Verse 14. Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law. Ang nakumbinsi lang ni Naomi na babalik
sa bahay nila ay si Orpha. Okay? But Ruth clung to her. Hindi sila magkaano-ano ni Naomi, mga kapatid. Sabi ni Ruth, sabi niya, look, sabi ni Naomi kay Ruth, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Dahil magkaiba ang Diyos ng mga bayan ng Israel sa mga Diyos ng ibang bayan. Eh sabi niya kay Ruth, bumalik na yung isa sa kanyang Diyos, bumalik na sa kanyang pamilya. Eh sabi niya kay Ruth, sama ka na rin, return to your sister-in-law. Bumalik ka na. Tingnan niyo yung sagot ni Ruth, mga kapatid. But Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. Itong sabi niya, for wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Hallelujah. Na kay Naomi ang tunay na Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. And sabi niya, gusto ko makasama ka. Gusto ko maging kalahi mo, yung mga kalahi ko, yung kalahi mo. At ito yung sabi niya, yung Diyos mo, gusto ko maging Diyos ko. Kakabsat, hindi ako pumunta dito para yung Diyos ninyo maging Diyos ko. Mga kapatid, sana magkaintindihan tayo, mga kapatid. Huwag niyo akong kumbinsihin ang Diyos niyo dito, mga kapatid. Amen. Dahil ang totoo, mga kapatid, ang Diyos ay nagpaunawa sa atin dito na kailangan tayo sumama, mga kapatid. Hallelujah. Sa baitulay na Panginoong Diyos sa buhay. Verse 17, where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord also do so to me. Do so to me more also, if any, but death parts you and me. Tingnan niyo yung loyalty niya, mga kapatid. Wala silang relasyon. Ang makikipaghiwalay lang sa atin ay kamatayan. Verse 18, tingnan niyo ito. When she saw, nung nakita ni Naomi, that she was determined. Tandaan niya ang salitang yan, mga kapatid. Nung nakita ni Naomi na determinado itong taong ito, na makasama ako at maging Diyos yung Diyos ko. Naunawa ni Naomi. Amen. Hinintulutan niya to go with her at hindi na nagsalita si Naomi. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Pangunahan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Na maunawaan ang salita ng Diyos sa buhay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Let us all pray. Lord Jesus Christ, our Father, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Lord God. Hallelujah. Walang pwedeng magalis sa kabutihan mo sa ating mga buhay, Puso. Walang ibang nagpatawag sa amin kung hindi ikaw. At walang ibang tagapagligtas sa iyong sa Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa iyong pagtubos sa ating nangingiwan na kami, na iyong kaming sasamahan, Panginoon, sa aming paglilingkod at sa aming mga buhay. Lord God Almighty, kinakalagan namin ang makapangyarihan sa salita mo sa oras sa iyo. Pangusap ka sa bawat isa sa bilang Diyos. Kumilos ka, Lord God, na may kapangyarihan. Ang kanyang pagkiling ng nagkaaway, hallelujah, sa buhay ng bawat isa. Ipagkita mo ang kapangyarihan mo sa buhay ng mga pagpalain mo, Panginoon Diyos, sa aming pagkiling. At alawin mo ba na may Espiritu namin ng Diyos ang siyang magaling kumilos sa iyo sa aming panaginlaan, Lord God. Palayain mo, Panginoon,
bindisyonan mo, Panginoon, ang iyong tahanan, Lord, upang mapagpala ang bawat isa, ang iyong kabanalan at ang iyong katuwiran ay manahan sa aming mga puso, Panginoon. Magliwanag ka, O Diyos! Magliwanag ka, Lord. Hallelujah, magnalig ka. Ikaw nawang makita ng bawat isa. Ikaw nawang marinig sa araw na ito, Panginoon. Higit sa lahat, ikaw ang maluwalhati, Panginoon Diyos. We claim the victory today, Lord, hallelujah. As we honor and adore you, we ask all these things in your name. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Palakpakan natin sa Panginoon. Praise God. Sabi ko palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory. Shall we say, thank you, Jesus? Hallelujah. Sa lahat ng may buhay, ay mayroong istoryang nalakip nito, mga kapatid. Kaya, pansinin mong maigi ang istorya ng buhay mo. Dahil naniniwala ako, mga kapatid, ang Diyos ay makikipag-usap sa ating kalagitnaan. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay nagsasabing, there is God behind the scene. Hallelujah. Sa likod ng istorya ng buhay mo, mayroong Diyos na kapatid. Hallelujah. There is God behind the scene. Hallelujah. Praise the Lord. Mayroong Diyos sa istorya ng buhay natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabihin mo sa kapatid na mayroong Diyos sa istorya ng buhay natin. God bless you. Pwede na kayo makaupo. Praise God. The Lord wants to help us by the ministry today, July 13, 2025. There is God behind the scene. There are people who are trapped on the scene of their past. And there are also many who are paralyzed, especially on what occurs in the present. Ang sabi ko, mga kapatid, maraming mga tao ang nabilanggo ng nakaraan. Kaya hindi sila makausad dahil ang nakaraan nila ay nagpapaalala lagi sa kanila upang hindi sila makapagpamuhay ng maayos, mga kapatid. At marami ding mga tao ang hindi makakilos dahil sa nangyayari sa buhay nila sa pangkasalukuyan. Ngunit sa umagang ito ay gusto ko kayong tulungan, mga kapatid, na merong Diyos na kayang tumulong sa atin ngayon, mga kapatid, upang mabuhay tayo ng meron tagumpay mula sa araw na ito hanggang sa panginaharap. Ulihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Sa aklat na ito, mga kapatid ng Ruth, basahin nyo, 4 na chapter lang. Sa aklat na ito, mga kapatid, ay mayroong mga particular na importanteng mga parts na gusto kong mapansin ninyo. Sa aklat na ito, it is very seldom, bibihira nyo lang mababasa, bibihira nyo lang makikita ang partisipasyon ng Diyos sa istorya na ito, mga kapatid. Kaya kung sa kalungkutan, babasahin niyo itong aklat na ito, nakakalungkot. Dahil bihira niyo lang makikita ang partisipasyon ng Diyos. Sa katotohanan, binilang ko, mga kapatid,
Binilang ko yung salitang Lord at binilang ko yung salitang God. Sa buong chapter, sa istorya nila mga kapatid, kunti lamang na mapapansin ang salitang Lord. In fact, yung salitang God ay nakakalungkot 3 beses lamang mababasa. Hallelujah! Na para bagang mga kapatid, sa buhay nila ay parang walang partisipasyon ng Diyos. Dito mga kapatid, sa buhay ni Naomi, sa buhay ni Elimelech, sa mga anak niya, mga kapatid, at mga kapatid, Pilarun at kay Orpha, na para bagang walang Panginoon at para bagang walang Diyos. Di ba minsan napapansin namin yan sa buhay natin, mga kapatid, na parang baga sa mga nangyayari sa buhay natin, parang ganyan, parang walang Lord, parang walang God, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon gusto ipaalala ng Panginoon lagi na hindi man siya nababanggit at hindi man siya sasambit, mga kapatid. Lagi niyong matandaan na mayroong Diyos, hallelujah, sa atin. Ang isang nakakalungkot, mga kapatid, pag magbabasa kayo ng ibang mga aklat sa Biblia, mayroong manifestation ng Diyos. Mayroong pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Pag nagbasa kayo ng mga ibang aklat, mababasa nyo doon yung mga talatang, mga ganitong mga salitang, God spoke to Moses. Ang Diyos ay nakipagsalita nakipag-usap kay Moses. Ang Diyos ay nakipag-usap kay Abraham. Ang Diyos, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elijah. Ang salita ng Diyos ay dumating kay Samuel at sa marami pa. Pero dito sa aklat ni Ruth, kahit minsan, wala kayong mababasa ng salita ng Diyos para sa Sunday school. Wala, hindi available, mga kapatid. Ang nakakalungkot na katotohanan, sa ibang aklat, nagmamanifest ang Panginoon na parang anghel. Ang sa ibang aklat, ang Panginoon ay nagmamanifest parang apoy. Ang Diyos ay nandoon, sumasama sa kanila. Pero dito sa aklat, meron mga kapatid, wala kayong mababasa na dumating ang salita ng Panginoon. Ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. Hallelujah, tulungan tayo ng Panginoon sa istorya ng buhay nila na nakakalungkot, punong-puno ng kahirapan, namatay ang asawa ni Naomi, namatay ang 2 anak niya. Ito sana yung tamang panahon, mga kapatid, na lalong nakabanggit ang Panginoon Diyos at lalo dapat nating nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon. Pero nakakalungkot sa istorya nito, sa nakakalungkot na nangyari sa buhay nila, walang magabas ang Panginoon, walang makinig na Diyos. Yan ang gusto ng kaaway, mga kapatid, na parang walang Panginoon. Kaya nga nung umuwi si Ruth, mga kapatid, sabi niya, nung umuwi siya sa verse 20, Ruth chapter 1 verse 20, sabi nung mga kamag-anak niya, nung umuwi siya, kasama niya na si Naomi, kasama niya si Ruth, sabi niya, sumama si Ruth, di ba? Ang sabi ng mga tao kay Naomi, oh, di ba si Naomi yan? Sabi ng mga kabaranggayan niya, nagawid ka di baranggayo, di ba, hindi ko dyan, pastor. Alam yung sabi ni Naomi, mga kapatid, she told them, instead, call me Mara. Huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin niyo akong Mara. Dahil ang ibig sabihin ng Mara ay kapaitan. For the Almighty has made life very bitter for me. Sabi niya, mga kapatid, simula sa araw na ito, sa lahat ng nangyari sa akin sa nakaraan, sa lahat ng nangyari sa akin, namatay yung asawa ko, punong-puno kami ng kahirapan, namatay yung 2 anak ko, at hanggang ngayon, sabi niya, huwag niyo na akong tawagin sa pangalan ko. Kung hindi simula ngayon, ang buhay ko'y sumisimbolo sa kapaitan. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Nanawa, huwag tayong ganito, mga kapatid.
Huwag nating tuldukan ang mga bagay-bagay sa nangyari sa atin sa nakaraan at nangyayari sa atin sa pagkasalukuyan. Lagi nating bibigyan ng tuwa ang Diyos dahil may magagawa ang Panginoon sa buhay natin. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Palagpakan natin ang Diyos sa ating hallelujah! Nawa palayain tayo ng Diyos sa kapatid. Hallelujah sa araw na ito. Huwag kang magkabilang dun sa nakaraan. Huwag kang magkabilang dun sa problema mo. Hallelujah! May Diyos! Hallelujah! Pag binasa niyo yung istorya ng buhay niya, nakakalungkot. Tingnan niyo naninirahan sila sa bayan ng Israel, bayan ng Diyos. Pero dahil tao na yung namumuno, nagkaroon ng kaguluhan at kahirapan. Amen. Kailangan natin ang pamumuno ng tao kung yan ay pinadala ng Diyos, mga kapatid. Pero kung hindi yan pinadala ng Diyos, yan ang sinusunod ninyo, mga kapatid, yan, kaguluhan. Walang maayos na direksyon. Ay nung nakita nilang magulo, mga kapatid, parang tayo, ayan, alis na. Magulo Tao na lang yung namumuno. Tumira sila sa Moab, kasama yung dalawang anak. Pagdating doon, mga kapatid, nakapag-asawa yung dalawang anak. Nalahian na, sabi, maghahaluan na yung lahi nila. At pagdating doon, mga kapatid, namatay si Elimelech. Ang hirap ng istorya ng buhay nila dahil akala nila nakakahanap sila ng solusyon, pero nakakalungkot. Lalo na, sabi siguro, mag-ingat kayo, mga kapatid. Mag-ingat kayo, ang pag-asa natin ay sa Diyos. Huwag kayo masyado, si nanay ko, si anak ko, huwag kayo dyan, humawak, mga kapatid. Iiwan kayo niyan. Iiwan kayo niyan. Hindi nyo kontrolado ang buhay niyan, mga kapatid. Dahil isang araw, sabi siguro na niyo, meron pa naman akong dalawang anak. Namatay yung dalawang anak niya, mga kapatid. Siya na lang yung natitira. Nag-decide siya na babalik na lang ako. Total, hindi naman nababanggit ang Panginoon. Total, hindi naman nakikipag-usap ang Diyos. Total, hindi naman nagpaparamdam ang Panginoon. Kaya babalik na lang ako sa amin. Pinag-istorya ng buhay nila, mga kapatid. At sabi niya, pag-uwi niya, nung tinawag siya sa pangalan niya, huwag niyo na akong tawagin sa pangalan mo. Dahil ang buhay ko, ang istorya ng buhay ko ay sumisimbolo sa kapaitan. Tulungan tayo ng Diyos. Unay nga na minsan talaga ang buhay ay dumarating ang kapaitan, mga kapatid. Dumarating ang kapaitan, pero wag mong tuldukan ang buhay mo na sasabihin, simula ngayon, ang buhay ko ay puno-puno ng kapaitan. Wag mo na akong tawagin sa pangalan ko dahil ang kapaitan ang bumabalot sa aking buhay. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah, lalo na ang walang nababanggit na Panginoon. Lalo na walang manifestation ng Panginoon. Okay sana kung may problema ka at nandiyan lagi ang Panginoon. Okay lang yun, mga kapatid. Pero nakakalungkot sa buhay nila kahit minsan, walang manifestation ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Maunawaan mo na ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Dahil ang akala natin, mga kapatid, minsan, ang Diyos ay kumikilos lang. Si Pastor, hindi kumikilos si Lord kasi walang kaaway sa istorya ng buhay nila. Ay ang akala lang natin, mga kapatid, ito,
Paano pupunta si Lord sa kanila, pastor? Wala naman silang kaaway. Wala naman demonyo doon. Buhay lang nila. Kaya hindi mapupunta si Lord. Dahil ang isipan natin ay ganito. Ang Diyos ay tutulong lang sa akin kung mayroong kaaway sa buhay ko. Kung may umaatake sa buhay ko. Pero ang totoong mga kapatid, makinig ka. Hallelujah. Dahil walang kaaway, ang Diyos ay laging nariyan. Hindi mo man nararamdaman, hindi mo man nakikita ang mga kapatid. Hallelujah. Tuloy tayo ng Diyos. Eh, nung sinugod yung bahay ng Israel, nandoon ang Panginoon. Nung sinugod ni Goliath, sabi ni David, ang Panginoon, Diyos, ang lalaban dyan. Kaya ang Panginoon ay naroon. Kaya ang akala natin, kumikilos lang ang Panginoon kapag may kalaban. Kaya parang sa buhay nila ron, parang buhay ko wala naman. Wala namang mga Pilistyo na umaatake sa akin. Eh siguro wala ang Panginoon. Baliin natin yung kaisipan ngayon, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ay kaya tumulong kung meron kang kaaway. At ang Diyos ay kaya ka pa rin tulungan kahit sa sarili mo problema sa buhay mo. Hallelujah. Hindi nyo mo naiintindihan. Hallelujah. Kahit meron kaaway, kaya ka niyang tulungan. At kahit sa sariling problema mo, ay kaya kang tulungan ng Diyos. May Diyos! Hallelujah. Pero minsan, nandoon lang siya sa likuran. Sa istorya na ito, mga kapatid, gusto kong i-emphasize. Ang ugaling mayroon si Ruth, na nawa ito yung matutunan ninyo, mga kapatid. At kami dyan duma, sakti kahit na nga mabaliwan eh. Sakti kahit na nga sumurot, kadakwada. Ahanga kasjay, kakabsat. Ay baga na siguro ka, Naomi, si Katimay dito'y Moab. Ikaw ang pumunta dito sa Moab, Naomi. Ay ikaw ang susunod sa Diyos namin. Ikaw ang susunod sa buhay namin. Ikaw ang susunod sa gusto namin. Pero gayahin nawa natin si Ruth, mga kapatid. Dahil dito sa buhay ni ito ni Ruth, ma-emphasize ang kakaibang hamon sa mga totoong mananampalataya. Na noong dumating doon si Naomi ang tunay na may Diyos, mga kapatid. Siya talaga yung may Panginoon. Kaya sabi niya, nang namatay na yung mga asawa at mga anak niya, bumalik na kayo sa inyong pamilya at bumalik na kayo sa mga Diyos ninyo at babalik na ako doon sa aming lugar at maglilingkod na ako sa Panginoon. Pero meron ugali itong si Ruth na maganda, mga kapatid, na sabi niya, sasama ako sa iyo. Ang makapaghihiwalay lang sa atin ay kamatayan. At ang sabi niya, mga kapatid, kay Naomi, sabi niya, kung saan ka titira, doon ako titira. Kung anong pamumuhay ninyo, papagurin ko yung pamumuhay ko, gagayahin ko yung pamumuhay ninyo. Yung mga tao sa inyo, gusto mo maging kasama sila. At sabi niya, kung sino yung Diyos ninyo, gusto ko din sa ninyo maging gusto. Amen! Makinig kayo lahat sa Diyos. Hindi ako pumunta dito dahil wala kaming Diyos at pumunta ko dito dahil mahanap ko yung Diyos dito. Ang totoo, Pili, dinala ng Panginoon ang kanyang revelasyon. Hallelujah! Sa ating mga buhay na kailangan tayong susunod sa Panginoon. Hindi ako pumunta dito, mga kapatid, dahil wala kaming Diyos doon sa lugar namin at dito mahanap. Ibig sabihin, Pastor, ikaw ang nandito, sumunod ka. Sirain niyo yung espiritu na yan. Amen. Hallelujah. Huwag ninyong gayahin si Orpha na nakatali pa rin sa pamilya. Pamilya tayo. Nakatali pa rin sa kanilang sariling Diyos. Hallelujah. Lalo nga naman, mga kapatid, ba't sila sasama kay Ruth?
Ang pangit ng nangyari sa buhay ni Naomi, ang pangit ng nangyari sa buhay ni Naomi. Tingnan ninyo madaling sumama. Kung sana maganda yung buhay ni Naomi. Hello mga kapatid, meron bang mga Ruth dyan? Meron pa ba si Ruth dito mga kapatid? Na kahit hindi maganda yung nangyayari sa buhay ni Naomi, kahit naghihirap, kahit puno-puno ng pagsubok, meron pa rin magsasabi, Pastor, gusto ko pa rin sumama sa bayan ng Panginoon, Pastor. Gusto ko maging Diyos, yung Diyos mo, hallelujah! Hallelujah! Meron pa man yan dito mga kapatid. Ang dali kasing sumama pag nakita niyo yung sasakyan, nakita niyo yung ari-arian, nakita niyo yung magagandang gamit mga kapatid, at walang kahirapan na nangyayari. Walang akusasyon. Ang daling sumama ng tao. Amen. Pero si Ruth, sabi niya, hallelujah, na dapat meron siyang dahilan. Kasi sabi niya, kung ano nagpaalam, sabi niya, maiwan na kayo, mga daughter-in-law na kayo. Dapat sanang sasabihin ni Ruth ganito, o sige, umuwi ka na, malas ka. Di ba? Malas ka. Walang magandang nangyari sa buhay mo, Naomi. Namatayin ka na ng asawang hirap ng buhay natin. Napangasawa ko yung anak mo na nabalo tuloy ako. Na meron sana siyang dahilan na hindi ako sasama sa iyo. Ba't pa ako sasama sa iyo? Okay lang. Ang tagal mo namang umalis, Naomi. Amen. May espiritong ganyan dito mga kapatid. Gusto nila akong paalisin. Hello? Mayroon pa yata mga kapatid gusto akong mawala. Oh God, help us Lord. Ba't pa kami sasama? Wala namang nangyayaring maganda sa buhay mo. Naomi, umalis ka na. Napakamalas mo. Para kang sinumpa. Ang pangit ng istorya ng buhay mo, Naomi. Pero si Ruth, mga kapatid, kahit may dahilan siyang magsalita, ang sinabi niya, mga kapatid, ang kanyang loyalty, ang kanyang commitment, sabi niya, hindi dahil sa kawalan, hindi dahil sa meron, wala akong makialam, sabi niya, ang gusto ko, sabi niya, kung nasaan nandoon ka, nandoon din ako, kung saan ka na mabubuhay doon ako, ang mag-iwalay lang sa akin ay kamatayan, hallelujah. At ang gusto ko sa lahat, yung Diyos ko ay maging Diyos ko. Praise the Lord. Ang daling maging loyal pag okay ang lahat. Marami yan. Pag okay ang lahat, yan, masaya lahat. Okay. Sama-sama together. Pero pagdating sa pagsubok, mga kapatid, kaya nga salamat sa Diyos. Pagdating ng pagsubok ko, mga kapatid, nakita ko yung mga totoong tao po, konti lang sila. Lalabas. Pag nagka-problema kayo, lalabas kung sino yung totoong kasama ninyo. Sa pamamagitan ng problema, lalabas yung mga peke at hindi totoo. Lalabas, mga kapatid. Kaya nga, minsan dapat kailangan talaga yung pagsubok at problema. Amen. Lalabas yung totoo. Amen. Ay nang lumabas yung tunay, salamat tunay pa rin. Hallelujah. Ang loyalty ni Ruth. Salamat tunay pa rin ang commitment ni Ruth, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sabi niya, huwag mo na akong sabihan na huwag sumama. Yan ninyo Ay sabi sa verse 18, nakita ni Naomi yung determination ni Ruth. Marami lang naman naglilingkod sa Diyos dahil pag okay ang lahat, pag nakita nilang yayaman ka, ay ang daming maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, pag magiging sumagaan ang buhay mo, ang daming maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pero sa pagsusubok, sa kahirapan, tunay nga dito malalaman, mga kapatid, yung loyalty at commitment. Hindi mo malalaman ang loyalty at commitment pag okay ang lahat, mga kapatid.
Malalaman mo yan, mga kapatid, pag hindi sang-ayon sa atin ang agos ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ano man ang nangyari na karoon ng mga Espiritu na kagaya ni Ren, mga kapatid. Na magiging loyal pa rin at magiging committed pa rin. Ano man ang nangyari sa buhay. Purihin ang Panginoong Diyos. Sabi niya, gusto kong sumama sa iyo. Susunod ako sa iyo. Amen. At yung Diyos mo, gusto ko rin maging Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang loyalty at commitment ay nagpe-pay off yan. May reward lagi yan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. So nung umalis, nakita ni Naomi, committed talaga ito. Loyal ito. Determinado ito. Sabi niya, na, pumunta tayo. Pagdating nila doon, nakita ng mga kababayan ni Naomi, si Naomi, sabi na, oh, ni Naomi Dejay, Ilocano Dejay, Brother Ole. Ni Naomi Dejay. Nanood na pala na Naomi tinagal ko. Tawagin niyo akong Mara. Dahil ang buhay ko ay punong-puno ng kapalitan. Pagdating doon, siyempre, walang siyang asawa. Pareho silang walang asawa. Pareho silang walang ari-arian. Ay sabi niya dito sa lugar namin, Ruth, pag nag-ani, pag panahon ng tag-ani, meron silang ugali ng mga Hudyo na aggapas to di dyan. May naiiwan mga kapatid, hindi nila hinahakot lahat. Nasa isipan talaga nila na may pupulot noon ng mga taong maghihirap. Kaya pagdating nila doon, hindi sila nabuhay ng maayos. Hindi sila nabuhay ng marangya. Kaya ang pangbuhay doon, mga kapatid, namumulot sila doon na yung mga nahulog ng mga naghahakot, bunbunan, tipagay no pagay guma. Dahil urnungan ni Ruth ngayawid na kadwada ni ngayon. Eh pag titignan yung istorya ng buhay nila, sobrang lungkot. Sa Moab, mga kapatid, parang kahit saan pumunta si Naomi, nung nandito siya sa Israel, mayroong mga taong namumuno ang gulo-gulo, nagkakaroon ng kahirapan. Punta dito sa Moab, kasama yung buong pamilya. Pagdating nila sa Moab, hindi pa rin maayos ang buhay. Mayroon pa rin kagutuman. Namatay yung asawa, namatay yung anak. At sabi niya, babalik na naman tayo, tingnan ninyo, na doon sa istorya ng buhay nila, walang nabanggit na Panginoon, walang manifestasyon ng Panginoon, walang Diyos na nakikipag-usap sa kanila. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kaya nga, kung ikaw ay tao na maraming problema, tapos wala kang Diyos sa buhay mo, nakakalungkot ang istorya ng buhay natin pag ganun, mga kapatid. E pagbalik nilang dalawa ng dulo, tingnan ninyo ha? Pidot, taga-pidot naman. Ang hirap ng buhay. Eh pagpapansin mo yung istorya ng buhay nila, parang walang Diyos. Parang walang Panginoon. Hello mga kapatid. Pero magkagaya niyan dito, na ano man ang gawin namin, parang walang Panginoon. Kahit saan kami pumunta, parang walang Panginoon. Kahit anong mangyari, bakit walang manifestasyon ng Panginoon? Bakit hindi nakikipag-usap ang Panginoon? Parang walang Panginoon sa istorya ng buhay nila. Billy, tulungan tayo ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. May Diyos. Dahil sige, yan, araw-araw, nagapulot lang, araw-araw. Yun yung kanilang kabuhayan na lutuin nila. Pag may mag-ani, doon, punta tayo, may mga papapulot tayo. Maghapon, mga kapatid. Hallelujah. Ganun na lang ang buhay nila. Isang kahig, isang tuka, mga kapatid. Nakaawa. Kaya huwag kayong maawa sa sarili ninyo kung hindi nyo naranasan ito, mga kapatid. Yan ang gustong-gusto ng kaaway. Yung emotion na, kawawa kami. Hindi kami mahal, hindi kami mahalaga. Yan ang gustong-gustong tirahan ng demonyo, mga kapatid. Pero sila, tuloy-tuloy pa rin ang buhay.
namatayan ng asawa, namatayan ng anak, si Ruth namatayan ng asawa, wala sa sariling lugar, pero sige lang, ang mahalaga kumigil ako kay Naomi, dahil gusto kong maging Diyos, yung Diyos niya. Sige, kung sabi niya pulot dito, pulot dito, ang mahalaga sa akin, gusto kong maging Diyos, yung Diyos niya. Kahit mahirap ang buhay, ang mahalaga, gusto kong maging Diyos, yung Diyos niya. Sige doon, pupulot na naman, madaliin, ang mahalaga, gusto kong maging Diyos, yung Diyos niya. Amen! Gusto niyo bang maging Diyos ang Panginoon, mga kapatid? Isang araw, namumulot si Ruth. Sabi nung mayari ng lupay na mayaman, sabi, sino yung babae yun? Porcelana ko yun ah. Saan na natira yun? Sige, hayaan niyo sa puno. At sabi niya, Tomas, pag tumulong mo yan, papuntahin niyo siya sa tabi ko at gusto ko siyang kausapin. Sige na, si Ruth walang naalam-alama, walang Diyos na naririnig, walang Diyos na sumasama, walang Diyos na naging pag-usap. Sige lang, nasab na sa isipan niya lang ganito, gagawa na ako kay Ruth, dahil ang mahalaga sa akin, gusto kong maging Diyos, yung Diyos niya, sunod lang siya, gusto kong maging Diyos, ang Diyos ni Naomi, wala akong pakialam, sige lang, sunod lang, gusto kong maging Diyos, yung Diyos niya. Isang araw, pag-gising, sabi ni Naomi, meron na naman mag-aangay doon, punta ka. Hallelujah. Pumunta naman si Ruth dahil gusto niyang maging Diyos, yung Diyos ni Naomi. Hallelujah. Sabi ni Boaz, sabi niya, ayun na naman siya. Papuntahin niya nga dito. Hallelujah. Kaya sabi ko, taga saan ka? Taga saan ka, chicks? Ang ganda mo. Hallelujah. Ang bandang huli, mga kapatid, handa na ba kayo? Bandang huli. Niligawan siya ni Boaz. Hallelujah. Yung tao naghihirap. Yung tao akala mo pinabayaan, yung tao akala mo walang Diyos sa buhay nila. Tumating yung time, mga kapatid, nung nakita ng Panginoon na gusto talaga ni Ruth na maging Diyos, yung Diyos si Naomi, na nagpakita ang dilas, mga kapatid, si Ruth, na naman ang nangyari, gusto ko maging Diyos, ang Diyos mo. Nandun na tayo, Katrina. Ang pangit ang istorya ng buhay, ang pangit. Kung titignan mo, kaya yung iba ay sumusuko, yung iba ay tumitigil. Pero tingnan natin, mga kapatid, sa ulamang ito, there is a God behind the scene. Hindi nakabanggit ng Panginoon. Walang salita ng Panginoon sa kanila. Hindi nagpapakita ang Diyos ito. Bandang muli ng buhay niya. Nagpakita pa rin ang Diyos ay laging nariyan sa istorya ng buhay. Sunod ka lang, Lord. Sumunod ka lang. Yung dating mahirap, yung namatayan ng mahal sa buhay, yung tagapulot ng mga kapatid, hallelujah, ay asawa na ng isang mayaman sa lugar nila. Yung dating namumulot ay nabubuhay na ng maayos. Ang Diyos ay mayroong magandang plano sa mga taong loyal, sa mga taong lumipit. God is behind the scene. Na kailangan mong maging loyal, kailangan mong maging lumipit. Dahil ano man ang istorya ng buhay mo, kung loyal ka at lumipit ka, there is a God behind the scene. Palagpakan natin ang Diyos na Panginoon. Palagpakan natin ang Panginoon. Pero kung yung ugali mo matampuhin, kunting bagay lang, tampo. Yan yung mga hindi lumalago. Pinag-uusapan laging sama ng loob.
Pinag-uusapan lagi yung sakit. Wala, hindi na. Hindi talaga makakagawa yan, mga kapatid, ng maayos. Sa labas, salita kayo ng salita dyan. Pagdating talaga dito, wala kayong kalayaan. Pag gano'n. Sama ng loob, tampo dito. Tampo doon. Ikaw ba naman namatayan? Si Naomi, namatay yung tatay niya, yung asawa niya. Namatay ng 2 anak. Sa hirap ng buhay. Kagutuman. Si Ruth, ganun din. Simula nung napangasawa ko itong lahi nila ito, naging balo tuloy ako. Hello? Di ba? Kung hindi napangasawa ni Ruth yung anak ni Naomi, hindi siya naging balo. Pero baka hindi mo napangasawa yung mayaman sa Bethlehem. Amen. Eh kung dalawa na lang sana sila, parang ginagawa ng iba. Yan ang ginagawa nila lang. Pag-usap tayo, namatay yung asawa ko. Sabi rin nila ko, namatay din yung asawa ko. Puro kalungkutan. Mamatay na tayo dito. Mamatay na tayo din dito. Isama muna kami sa libingan. Huwag tayong maging gano'n. Hindi gano'n ang committed, mga kapatid. Hindi gano'n ang committed. Ang committed, sabi ni Ruth, kahit saan. Kahit saan. Hindi dito ba? Kahit saan. Sasama ako kayo. Amen. Kahit saan. Doon ako. Amen. Ang committed ay hindi nadadala ng mga negatibong bagay. At sabi niya, gusto kong maging Diyos. Yung Diyos mo. Hallelujah. Amen. Kaya huwag tayo magpapabilanggo sa mga nakaraan ng buhay ninyo. Amen. Kaya kayo binigyan ng mga marang dito ay ipakilala na sa istorya ng buhay ninyo, akala ninyo walang Diyos, pero may plano ang Diyos sa buhay ninyo. Huwag kayong maniniwala sa nakaraan. Maniwala tayo sa Diyos. Huwag tayong maniwala pagkabilanggo sa problema ngayon. Maniwala tayo sa Diyos. May plano sa iyo ang Diyos. May plano sa iyo ang Diyos. May plano ang Diyos. Praise God. Praise the Lord. Ay, puro negatibo na lang, kaya wala talagang magagawa. Puro kalungkutan. Sama ng loob. Hindi sana sila nakarating doon. Sabi ni Ruth, sana bilisan mo nang umalis. Siguro pwedeng nakapagtrabaho si Ruth doon sa Moab. Pag sinunod niya yung sarili niya, kagaya ng iba. Siguro pwedeng nakapag-asawa din siya sa Moab. Pag sinunod niya yung sarili niya, kagaya ng iba. Pero hindi mo masusumpungan ang magandang plano ng Diyos kung hindi mong gagawing Diyos ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Kaya kailangan mo, Ruth. Sino mga Ruth? Kailangan mo ng Naomi. Amen. Kailangan mo ng tao na nasa kanya ang Panginoong Diyos sa kapatid, na kailangan mo sumundan at susunodin. Kung gusto mo nangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, na Ruth, hallelujah, kailangan mo ng Naomi. Hindi si nanay mo, hindi si tatay mo. Kailangan mo ng Naomi na may Diyos. Siguro kasi ganito yung iba. Si Orpha umuwi. Baka mamaya iwanan din ako na Naomi. Hindi ko naman kadugo yan .
Hindi ko naman kalahiyan. Dito na ako sa pamilya ko, hindi ako iiwanan ng pamilya ko. Ayan, yan ang tukso ng pamilya, mga kapatid. Yan ang tukso ng pamilya. Agkakadwa tayo, agmay-maysa tayo, magkakadugo tayo eh. Totoo yan. Pero tandaan ninyo, ang unang-unang hiniling ng Panginoon kay Abraham ay iwanan ang kanyang pamilya. Si Orpa, ayan, hindi sumama kay Naomi. Sayang. Ayan. At least siguro dun sa Moab nakapag-asawa siya. At least dun sa Moab nagawa niya yung gusto niya. Pero naiwan siya doon. Si Ruth, na marami rin dahilan, kagaya ni Orpa. Baka may Orpa dito, Charot. Yung iba, dito na lang ako sa pamilya namin, sigurado dito, ihandak na baybayan dito. May mga Orpa, ganyan, doon na lang. Kung ano lang ang kayang ibigay ng pamilya mo hanggang noon na lang. Pero merong Ruth pa rin, salamat kay Ruth. Sabi niya, kahit ganun na nangyari sa buhay ko, sasama pa rin ako kay Naomi. Saan siya pupunta? Nandun ako. Dahil ang gusto ko, kung sino yung Diyos niya, gusto mong maging Diyos, yung Diyos ni Naomi. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Hindi lingkod ng Panginoon si Naomi. Hindi lingkod ng Panginoon si Naomi. Pero dahil si Ruth ay mayroong pagnanasa na maging Diyos ang Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti sa mga taong loyal, sa mga taong committed, mga kapatid. Ang Diyos ay nabiyan na sa istorya ng buhay. Ang iba naiinggit eh. Dito ikaw, mabaling na uminom. Mabaling nga bisyo. DJ, haan. Dito, aduti mabalin dito yung Moab. Ang DJ Israel, aduti bawal. Aduti bawal. Eh dito na lang ako sa Moab. At isa kong masusunod. Yung gusto kong masusunod. Pero hindi mangyayari sa yung gusto ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pero magiging committed tayo kagaya ni Ruth. Magiging loyal tayo kagaya ni Ruth, mga kapatid. Pagdating doon, hindi ka agad siya yumaman. Kapag yung iba yung parang kagaya ng iba dito. Awamad. Ada kami dito yan, church nga, awan pailat na. Nandito na kami sa church, ilang taon na kami nagsisilbi. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin Diyos. Wala pa rin manifestasyon. Pero si Ruth, hindi ganon, mga kapatid. Si Ruth, hindi ganon. Sunod pa rin. So, sige, pulot lang. Pulot lang. Iuwi ko to kay Naomi. Dahil ang mahalaga sa akin, maging Diyos ko ng Diyos niya. Kinabukasan ka na naman. Tagapulot lang ng mga tira-tira. Tagapulot lang. Kawawa kung kawawa. Kawawa kung kawawa. Pero ang mahalaga, ang gusto niya, magkaroon siya ng Diyos sa buhay niya. Kawawa sa tingin ng ibang tao yung mga masunurin. Sige lang, sunod lang. Parang kawawa, parang motote. Pero ang mahalaga, gusto kong magkaroon ng Diyos sa buhay ko. Ay isang araw, hindi niya inaasahan ang mga kapatid. Hallelujah. Ang mga pangasawa niya, hallelujah, ay isang taong mayaman. Dahil merong Diyos sa mga taong committed, sa mga taong loyal, may Diyos. Kung kagaya ng bayan ng Israel, ang daling sumunod, brother Richard. Nakikita mo yung apoy, nakikita mo yung ulap, nakikita mo yung pagkain bumabagsak. Ang daling maniwala, yung dagat binibiyak. Ang daling maniwala. Pero dito sa istorya ng buhay na ito, walang dagat na biniyak. Walang tinapay na nahulog. Walang apoy na nag-ingat. Walang ulap na nagbigay ng lilim. Walang manifestasyon ng Panginoon. Pero makikita natin sa istorya ng buhay ni Ruth, kahit parang walang Panginoon sa buhay niya, kahit parang hindi nararamdaman ng Panginoon, sige lang, committed.
Sige lang loyal, sige lang determination, mga kapatid. Isang araw, magiging princess sa palasya. Hallelujah. O magpatuloy ka lang sa Panginoon. Magugulang ka isang araw. May namahanda sa iyo ang Panginoon. Na hindi mo kayang unawain. Na hindi mo kayang isipin. Yung iba, hindi ako naiintindihan. Hindi ako naiintindihan. Kung alam mo lang kung gaano kadakila ang hinanda ng Panginoon. Akala mo yun lang? Kayamanan lang? Huwag mong limitahan ang Diyos. Kung ikaw ay loyal, kung ikaw ay committed sa Diyos, huwag mong limitahan ang Panginoon. Napangasawa niya si Boaz, tumira siya sa marangyang buhay, nag-ala prinsesa siya, mga kapatid. Huwag mong limitahan ang Panginoon. Kung ikaw ay committed, lalo kang nagpatuloy, lalo kang naging loyal dahil ang Diyos ay maraming pang gagawin. Marami pang gagawin ng Diyos. Sige lang, sunod lang, sunod lang. Hallelujah! Nagkaroon sila ng anak. Si Boaz at si Ruth nagkaroon ng anak. Ang pangalan ng anak ay Obed. At si Obed nung nagkaanak, ang pangalan ng anak niya ay si Jesse. Hindi taga-Israel si Ruth. Hindi bayan ng Israel si Ruth. Kawawa si Ruth, mga kapatid. Pero committed, pero loyal, napangasawa yung mayaman, nagkaanak ng Obed. Si Obed nagkaanak ng Jesse. Ang anak na ngayon. Si Jesse nagkaanak ng Haring David. Wow! Maging committed ka lang sa Diyos kahit mga anak mo ay hindi mapapayaan. Panginoon, your loyalty will never be won based on one day. Isang araw, hindi mo akalain na sa'yo magsisimula, sa'yo lalabas. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi lang yung buhay mo kanyang tulungan, yung lahi mo, kaya niyang ayusin. Hallelujah! Oh God. Hallelujah. Yung buhay na kawawa. Yung istorya na kawawa. Pero loyal. Hindi lingkod ng Panginoon si Naomi. Hindi pastor si Naomi. Pero mayroong isang tao nagsabi, kahit saan ka pupunta, sasama ako sa iyo. Hindi naramdaman ni Ruth yung anointing na Naomi. Walang mensahe na dala-dala si Naomi. Meron lang si Naomi, Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Ruth, sasama ako sa iyo. Kung saan ka, doon ako. Dahil gusto ko yung Diyos mo ay maging Diyos ko din.
Hallelujah. Kapatid, hindi mo kailangan maglingkod sa Panginoon. Kailangan mong maglingkod ng may loyalty sa Panginoon. Kailangan mong maglingkod ng may commitment sa Panginoong Diyos. Titignan ka ng mga ibang tao na para kang kawawa. Pag sumusunod ka, mga kapatid, sa lingkod ng Panginoon, yung iba yun ang binabantayan nila, ayaw kong sumunod, magmumukha akong kawawa, pero hindi mo makikita ang Diyos behind the scene of your story. Ay iba walang kapangyarihan ng buhay nila, walang pagkilos ng Diyos. Sarili lang nila parang si Orpha. Wala na, nakalimutan na. Pansinin ninyo yung tao na inayawan si Naomi. Yung taong inayawan yung Diyos ni Naomi, hindi na narinig yung pangalan niya sa chapter 1. Chapter 2 tapos na. Pero si Ruth, hindi siya Israel. Hindi siya Hudyo. Pero dahil tumigil siya, dahil loyal siya, mga kapatid, gusto nang maging Diyos ang Panginoon. Ang istorya ng buhay na hindi nagtatapos. Magbasa kayo ng Biblia. Sa Book of Luke, Book of Matthew. Nung napangasawa ni Boaz si Ruth, nagkaanak sila na Obed. Amen. At si Obed, naging anak niya si Jesse. At doon nagsimula ang paboritong hari, mga kapatid, na malapit sa puso ng Diyos, si Haring David. Pero kung kagaya tayo ni Ruth at ni Orpha na magpapabilanggo sa nakaraan, magpapabilanggo tayo sa problema, sa pangkasalukuyan, hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon dahil nakatali tayo. Pero dahil gusto nilang magkaroon ng Diyos, magkukumit ako sa iyo, Naomi. Naomi, gusto kong maging Diyos, yung Diyos mo. Sige, sasama ako kahit saan pupunta. At isang araw, kung lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay may pagkilos ng Diyos, pakinig kayong lahat sa akin, wala sanang nawawala. Pero bakit merong nawawala, Marcel? Kasi naglilingkod sila sa Panginoon, walang loyalty, walang commitment. Wala silang commitment, walang determination. Ang Diyos ay naa-attract sa paglilingkod na kahit hindi magandang nangyayari sa buhay niya, loyal pa rin siya, committed pa rin siya, at determinado pa rin siya. Kung magiging kagaya natin si Ruth, mga kapatid, akala mo walang Diyos, magugulat ka. Hallelujah. Isang araw, hindi na siya naghihirap. At mabalitaan niya, mga kapatid, yung apo ko sa tuhod. Pangalan niya si David, magaling tumugtog. Naging hari ng bayan ng Israel. Alam niyo ba, si Solomon, naging hari din, kaling kay David. Ganon katindi, mga kapatid. Hallelujah! Ang paglang ng Diyos sa mga taong naglilingkod ng loyal at hindi pamilo, hindi niluloko-loko. Committed talaga, totoo talaga, determinado talaga. Yung iba, pag hindi na nila gusto, nagbabago na rin yung paglilingkod nila. Hindi ganun ang committed. Kung babasahin yung istorya ng buhay ni Naomi at ni Ruth, wala kayong gusto doon. Yuriji tagapidot, ano nga kaya kay Jai? Lalo na yung mamatayan ng asawa at anak, ayaw niyo yun. Pero kahit meron silang dahilan na tumigil,
Kahit meron silang dahilan na hihinto. Dahil loyal sila. Dahil committed sila. Sige lang. Sige lang. At nung nakita ng Panginoon ang determinasyon, hindi niya kalooban na maghirap tayo habang buhay, mga kapatid. Kung ikaw ay loyal at committed sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, hindi niya kalooban na naghirap ka. Huwag mong mahirapan ang sarili mo. Ayusin mo ang paglilingkod mo kasi. Ayusin mo ang loyalty mo sa Diyos. Diyan pa kayo, mga kapatid. Lahat tayo mayroong masamang istorya sa buhay natin. Yung iba wala, tuwang-tuwa ako, yung iba wala. Relax na relax, mga kapatid, walang problema. Ganun lang. Tuwang-tuwa ako sa iba. Pero yung iba dito, mayroong istorya sa buhay na kung pwede lang balikan, haayusin na natin, mga kapatid. Pero salamat. Hallelujah, hindi kasing tindi ng buhay ni Ruth at ni Naomi. Yung dinanas natin, kung sila nagkaroon ng pag-asa dahil sa Panginoon, hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil sa Panginoon. So hindi pala masaya ang Panginoon, Billy, sa mga taong committed at sa mga taong loyal na ganun na lang ang buhay, kawawa na lang ang buhay, lagi na. Hallelujah. So simula lang yan, sige lang, maghirap lang tayo, magpatuloy lang tayo, pero makikita pala natin sa Diyos, hindi pala masama ang Panginoon natin. Isang araw, natutulang tayo, mga kapatid, hallelujah. Oh God has prepared something for the loyal, for the committed people. Isang araw, yung kamay ni Naomi na punong-puno ng gasgas kapupulot, yung puso na bubuog ng sakit, mga kapatid, ay isang araw ay uupo na parang prinsesa at aaluin, hallelujah. Meron palang magandang buhay, sabi ni Ruth. Kung maririnig mo lang si Lord sa sasabihin niya sa atin, magkakaroon pala ng magandang buhay. Ang mga taong mayroon Diyos, hallelujah. Kung maririnig na ninyo si Lord, hallelujah, hindi sayang ang pag-inig sa Panginoon. Hindi sayang ang pag-inig sa Panginoon. Kung nakausapin lang na ni Lord, hallelujah! May magandang hinagdan ng Diyos. At lalong nagulat si Ruth, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Lalong nagulat si Ruth nung nakita niya, nagkaanak siya. Akala niya wala na akong pag-asa. Naanakan ako ng isang Hudyo at isang taong mayaman, isang taong kilala. Hallelujah, si Obed nagkaroon ng anak. Hallelujah, ano kayang magiging mangyari sa apo ko, sabi ni Ruth. Oh, nagkaanak. Mga warrior, mga army, oh, salamat. Maganda na ang buhay. Hindi na kawawa ang mga anak ko, ang mga kumor isa, naging hari, hallelujah. Yung anak ng hari, naging hari, ang natatagay mga natin. Hanggang sa nagpatuloy, ang trigo ng Juda, at alam niyo ba, na ang lahi ng Panginoon Jesucristo ay nagmula sa dugo ni Lord. Huwag mong malitin ang Diyos. There is God behind the scene. Sino mag-aakala na ang Panginoong Jesucristo ay magmumula? Akala ko walang Panginoon. Akala ko walang Diyos. Akala ko puro kahirapan na lang ang buhay ni Naomi at Ruth. Sa dulo, mga kapatid, may hinanda ang Panginoon na hindi namin kayang unawain, na hindi namin kayang isipin. Lalabas sa Kanya. Lalabas sa mga taong loyal. Lalabas sa mga taong committed. Doon nagmula ang Mesiyas.
ang tagapagligtas. Walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang tanong, anong nangyari sa lahi ni Orpha? Nung namatay yung asawa niya, tapos na. Namatay doon sa Moab. Hindi natin alam ang nangyari sa kanya. Pero ito yung sigurado. Basta hindi talaga Diyos ang paglilingkuran mo, makakalimutan na yung pangalan mo, tatapunin. Wala na tayong naalala kay Orpha. Wala na tayong nabalitaan kay Orpha, mga kapatid. Pero ito yung sigurado. Si Ruth, na nagpatuloy. Si Ruth, naging ulitin. Si Ruth, na loyal, mga kapatid, at determinado. Ang buhay niya ay nagalakit, mga kapatid. Hindi lamang sa Ebanghelyo, kung hindi nakasulat sa Biblia, natuloy na kung ikaw ay loyal at tumitin sa Panginoon. Mayroong Diyos sa Hallelujah, mayroong Diyos sa gagawa ng panibagong istorya sa buhay niyo. Hallelujah! Pero balon yan. At kung meron pa din ang Espiritu ni Orpha, nood daman, magsisi na kayo na masyadong pamilya tayo, pamilya. Wala na, nakalimutan na yung pangalan. Magsisi tayo. At ngayon, hanapin natin ang Panginoon. Dahil ayaw kong mawala, mabura, sa listahan ng pangalan ng mga mananampalataya, ang ating pamilya. Ang gusto ko, kagaya ni Ruth, magpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. There is a God behind the scene. Amen. Yes, pumupunta tayo sa church. Yes, yung iba dito may mga ministry na nasasabi. But what we need to do today is not just to go to church and to have a ministry. We need to have a heart na kagaya ni Ruth, na determinado, maging loyal, hallelujah, sumunod, hallelujah, kay Naomi, at maging committed. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dito nyo mapapansin, hallelujah, meron palang hinanda ang Panginoon, hallelujah, sa mga tao determinado, committed sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Huwag niyong tularan si Orpha, nabigyan na ng pagkakataon para makilala si Naomi. Pero hindi pa rin sumunod. At hindi naging Diyos ni Orpha yung Diyos ni Naomi. Nandyan ba kayo, mga kapatid? Oh God, hallelujah. Hallelujah, meron pa rin kayong pastor. Hallelujah. Sinong pastor ninyo, sasabihin niyo yung pangalan. Pero ang tanong, are you committed to God? Are you loyal to God? Sinasabi mo ba na, Lord, hallelujah, kung saan pupunta yan, pupunta ako. Wala na sila dito, mga kapatid, hallelujah. Naglingkod sila sa Diyos. Nagministeryo sila, pero hindi sila committed. Wala na, tapos ang istorya ng buhay nila sa gawain sa lugar nito. I pray, hallelujah, na magkaroon tayo ng Espiritu na kagaya ni Ruth, kapatid, hallelujah, hallelujah, na nagpapatuloy sa
sa istorya ng maglilingkod sa Diyos, mananatili sa kalooban ng Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lahat ng may problema, lahat ng may pagsubok, hallelujah, ang kasagutan, sige lang, magpaka-loyal ka lang sa Panginoon, hallelujah, magpaka-committed ka lang sa Panginoon, hayaan mo yung nang-i-isip sa buhay mo, hayaan mo yung nang-i-isip sa buhay mo, kasama ko kay Naomi, kasama ko sa lingkod ng Panginoon, dahil gusto mo maging Diyos, yung Diyos siya. At isang araw, kagaya ngayon, hallelujah, magugulang ka, hallelujah, isang araw, kagaya ngayon, marami pa nang iramdam ng Diyos, hallelujah, because God is there behind the soul of your life. Meron palang Diyos, may Diyos pala nagagawa sa buhay mo. Oh, hallelujah. May kinakausap ang Panginoon dito. Orpa, huwag kang masyadong makinig. Orpa, huwag kang masyadong makinig. Sumunod ka kay Naomi. Hallelujah, sumunod ka kay Naomi. Sumunod ka kay Naomi. Gusto mo magkaroon ng maayos sa buhay. Sumunod ka kay Naomi. Sumunod ka, hallelujah. Gusto mo magkaroon ng mga anak na maayos. Sumunod ka kay Naomi. Sumunod ka kay Naomi. Oh God! God is here. Hallelujah! I feel my Holy Spirit. May kinakausap ang Panginoon. May binibigyan ng Diyos ang pag-asa. Hallelujah! Oh God! Oh God! Oh God! Hallelujah! Akala mo kahirapan, akala mo sa mga loob ka ng lagi rin, hindi mo naiintindihan, hanggang meron ng Diyos, maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng mangyari. Hallelujah! Glory to God! Glory to God! There is God behind the scene. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord. Bless my son, Lord. In the name of Jesus. Bless my Papa, Lord. Sige na, sabi mo, Lord. I will be committed. I will be loyal. I will follow Naomi. I want to be the Lord. I want that God in my life. I want your God to be my God. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Oh, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Mayroon Diyos na hindi mo napapalusin. Tinitingnan niya na ikaw na kaya meron. Kung magiging loyal ka, kung magiging committed ka, kung alam mo lang, may hinanda ang Diyos na maraming magugulat kahit ikaw ay magugulat. Tumingin ang Panginoon. Tumingin ang Panginoon Isus. Glory to God. Glory to God. Praise the name of the Lord. Come on, our God, good prayer. Meron pa kang Lord dito na kapatid. Hallelujah. Lord, fill me with the Holy Ghost. I want to be committed. Come on, hallelujah. Lord, fill me with the Holy Ghost. I want to be loyal in the ministry of God. Help me, Lord. Help me, God, I pray.
Amen.